Topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mani. Kasama na po ang peanut butter. Ang mani po talagang puro siksik at liglig ng mga nutrisyon. Ipapakita po natin bakit So ito po ang inyong peanut butter kasama na binusang mani, nilagang mani, tapos peanut butter pwede nyo pong ilagay dun sa inyong kare-kare, sa inyong mechado, at gawing sandwich o kaya naman dun sa ating mga cakes and cookies. So, bukod ho dun, sa masarap siya, marami hong benepisyo para sa ating katawan. Dun ho sa mga bansa na payat ang mga bata, pwede ho natin gawin siyang pangpataba ng mga bata. Kasi yung 100 grams ng ating mani ay katumbasan ng 560 calories ang makukuha mo. So, talagang siksik siya sa calories, malaki sa calories. So, sa mga taong payat, pwede nyo silang patabain. Tapos, kumpleto pa siya o marami pa siyang mineral, ganun din ho yung mga vitamina niya. Ginawa nga siyang pangpataba sa mga batang malnourished ng World Health Organization. So, yan. Isama na ho natin dun sa ating healthy plate kasi mataas siya sa protina, sa energy, at sa mga nutrients. Tapos, maganda ho ang mani sa ating puso kasi isipin nyo, bagay ba siya sa ating puso? Oo, meron siya kasi mga balance yung kanyang omega-3 fatty acid, tapos omega-6 fatty acid, tapos yung taglay ho niyang fats, more yung unsaturated fats, yung magandang fats, hindi po yung saturated na fats. Kaya maganda siya sa ating heart, kaya nga cardioprotective siya. Tapos maganda din siya sa muscle natin. So lahat po ng mga amino acids na kailangan natin sa katawan, meron siya. Ano pa yung ibang mga pwedeng gawin ng ating mani? Nakita nila maganda siya sa muscle kasi marami siyang B vitamins. Lahat ng kailangan nating B vitamins nandun siya. At nakita nila sa pag-aaral, nakakababa din ng kolesterol ng mga tao. Sa mga nalulungkot, pwede nyo hong gawin siyang chichirya o yan na ho ang meriendahin nyo. Nakakatulong ho siya sa depression kasi isa sa contain niya ay amino acid na tryptophan. Hindi ba yun yung kailangan nyo para gumawa ng serotonin o yung pangpasaya? At nakakatulong to sa mga hindi makatulog, dun sa may insomnia. So, pwede kayong kumain ng mani. Kasi yung tryptophan, bukod sa paggawa ng serotonin, happy hormones, nakakatulong din sa paggawa ng melatonin. Yung para makatulog ang isang tao. Tanong ng mga nanay, ng mga estudyante, ano bang kakainin ko kapag ako ay nag-aaral? So sa ating mga estudyante, kukuha ng mga board exam, magte-test, maganda ho sa memorya. Kasi nga maraming B vitamins, so maganda siya sa utak. Kasi nakita nga nila sa pag-aaral, nakakapagpaganda siya ng sirkulasyon dun sa puso at saka sa utak. So mas dadalo yung dugo, kaya maganda sa memory. At nakita, maganda din sa heart disease kasi gaganda nga yung daloy ng dugo. Tsaka nakita nila maganda din sa kalalakihan kasi mas bubuka yung kanilang mga ugat dahil nga dun sa nitric oxide. So, dun sa maselang parte ng lalaki, pampabuka din ng ugat. Dun ho sa gustong mag-exercise, kailangan nyo ng maraming protein. So, makakatulong din po yung pagkain ng mani kasi napakadami niyang protina. Sabi nyo, pangpataba. Ayoko namang tumaba. Pwede din ba yan sa mga gustong average lang yung kanilang timbang o yung kanilang magkaroon ng weight loss? Yes, kasi marami din siyang taglay na fiber. So, pag kumain ka, gawin mo ng merienda yung 16 na pirasong mani, mapapansin nyo, matagal kayong busog. So, mas less yung makakain ninyo. So, pwede din siya sa weight loss. Tapos, nakita nila, pang-prevent ng gallstone. Kasi gumawa ng pag-aaral for 20 years ang Harvard Medical School. So, 84,000 na kababaihan. Tapos nakita nila, 25% less yung naging opera sa gallbladder stone. So, nakaka-prevent din siguro siya ng gallstones. Tapos,
maganda din siya sa fertility kasi nga marami siyang folic acid. Yung folate kailangan ng mga kababaihan. Tapos meron siyang mga beta-sitosterol para sa cancer prevention. Tatanungin niyo ako, pwede din ba siya dun sa mga diabetic? Nakita nila low glycemic index lang. So mga 23 ang glycemic index niya. So pasok yun dun sa less than 55. So pwede sa mga diabetiko. Sabi niyo, nako, nakakakos ng gout yan. Baka lalo ako magkaroon ng gout. Nandun siya sa low to moderate purines. So, pwede din siyang kainin ng mga may gout. Konti lang nga. Yung sinasabi nga natin na isang dakot o yung 16 na piraso ng ating mani. Kasi maganda talaga sa katawan yung mga nuts. Yun nga yung recommendation natin. Ngayon, sasabihin nyo, paano kung meron akong peanut allergy? Kasi meron daw mga bata na nagkakaroon ng peanut allergy. Ang sinasabi lang nila sa pag-aaral kung merong peanut allergy or allergy sa kahit anong nuts, mas dagdagan nyo yung pagkain ng probiotics kasi yan na yung mga bagong pag-aaral nun. Kumain ng more probiotics galing sa yogurt, buttermilk, o soy milk, yung merong mga lactobacillus or bifidobacteria. So, paano yung inyong nakita nyo? How to use peanut. So, pwede siyang roasted o binusa para hindi maging oily. Konti lang ang ilalagay nating salt. Tapos dito sa atin sa Pilipinas, hindi ba? Masarap naman ang nilagang mani. Tapos maganda ang peanut oil, nakita nila. Kasi pwede siya sa high temperature. Pwede siyang pangprito. Pwede nga din siyang gawing lotion dun sa mga may eczema, dun sa may dry skin, o yung tinatawag na dermatitis, yung mga pangangate. Tapos yung peanut butter, pwede yang maging hanap buhay. Di ba marami sa kababayan natin, yun yung kanilang hanap buhay, paggawa ng peanut butter. Kasi i-blender mo lang ang peanut butter, tapos pwede nang ibenta. 3 to 4 months yan, pwede sa iyong ref. So matagal-tatagal dun sa iyong ref. Pag nakita nyo, ba't may umiibabaw na oil? Haluin nyo lang kasi talagang hihiwalay lagi yung peanut oil. So, haluin nyo lang kung gagawin nyo siyang palaman sa inyong tinapay. Tapos, ine-engganyo ko rin po na mas magtanim ang ating mga farmers ng mani kasi makakatulong to sa ating bansa. At nakita nila maganda yung klima natin para sa mani. Tsaka, pang-alternate crop rotation with mais kasi dun sa pag-aaral nila sa Amerika, mas tumaas ng 50% yung ani nila ng mais nung may intercropping or rotation with mani. So, yan ho yung mga nakakatulong sa ating bansa. So, makikita natin siksik sa vitamina, sa mineral, bukod pa sa protina na makukuha nyo dun sa ating mga mani sa pagkain. Tapos, kung gusto niyo makatulog maigi, sabi ko nga, para sa paggawa ng melatonin, nakakatulong po ang pagkain ng mani. So, gawin nyo na ho itong snack ninyo o kutkutin ninyo. Pero, pwede rin kayong gumawa ng peanut butter. So, yan. Sana po sa mga nanay, nakatulong to kung paano patabain ang inyong mga anak. Tsaka magiging matalino din sila, lalo na kung undernourished, maging malnourished yung ating mga estudyante, lalo na po yung mga pumapasok sa public school. So maraming salamat po. Sana po yung mga information na to ay makatulong sa atin. Pwede ba sa acidic? Acidic, hindi ko naaral kung pang-alkaline or acidic. So, aalamin ko na lang po.